sa mga lasing, nakipagsayawan, lahat ng ginawang karangyaan hanggang sa maubos yung kanyang mana. Ano ang nangyari sa kanya? Naging tagapag-alaga ng baboy. Hanggang sa dumating ang tagutom, halos wala na siyang makain. At kahit yung pagkain ng baboy, kinakain na rin niya. Hanggang sa nagalit yung kanyang amo, halos bugbugin siya. Kaya naisip niya, sa bahay ng aking ama, ang mga katulong doon, di naman kumakain ng pagkain ng baboy. Sabi niya, babalik ako sa bahay ng aking ama. Hindi na anak, papasok akong katulong. Kaya pagbalik niya doon, malayo pa siya, nakita na siya ng tatay niya. Kaya may kanta, When God Ran. Tumakbo yung tatay niya. Siya ay niyakap. Kahit amoy baboy siya. Kasi galing siya sa babuyan eh. Kaya sabi ng kanyang ama, bigyan ng damit. Patayan ang pinatabang baka. Ganyan nagmamalasakit ang Diyos sa tao. Marahil ang tao'y magkasala, mawala sa paglilingkod, pero hindi ibig sabihin yun, nahayaan silang mawala ng Panginoon. Hinahanap sila ng Panginoon. Kaya ang Diyos, nagkakaroon ng kagalakan sa langit. Lucas 15:7, sinasabi ko sa inyo na gayon din magkakatuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa 99 na taong matuwid na di nagkakailangang magsipagsisi. Kaya mga minamahal, pag atin titingnan, ito ang damdamin ng mabuting pastor. Kaya lagi naming nasasabi sa inyo, kaya lamang kami pastor ay dahil sa mga tupa. Pag wala kayo, di kami pastor. Ano kang tatawagin pastor? Wala ka naman tupang pinapangasiwaan. Kaya yan ang damdamin ng mabuting pastor. Malaki ang pananagutan ng pastor sa Panginoon pag hindi niya maingatan ang kanyang tupa. Kahit isa lang yan na mawala. Kaya nga ang tupa, yan talaga aakayin mo sa mabuting pastulan. Napakahirap namang pumunta yung tupa na yung papastulan sa kanya ay hindi mabuting pastulan. Ano ba ang ginagawa ng pastor? Nagdadala ng masaganang salita ng Diyos. Sariwang pagkain. Kaya nga ang salita ng Diyos, pagkain eh. Mateo 4:4. Nasusulat, hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kaya ang dadalhin ay salita ng Panginoon. Ito ang magiging pagkain. Kaya yung kapatid na nanghihina, kahit siya'y mahina, pwede siyang lumakas. Bakit? Nakakakain siya ng sariwang pagkain ng salita ng Panginoon. Purihin ang ating Panginoon. Kaya pag titingnan natin, malaki ang pananagutan ng pastor. Ang tunay na pastor, iniingatan ang tupa. Na dapat kahit isa, walang mawala. At kung maaari nga, sabi ng Panginoon, mayroon pa akong mga tupa na wala sa kulungang ito. Sila'y kinakailangan din namang dalhin. Bakit? Doon sila magkakaroon ng isang kawan, magkakaroon ng isang pastor na mangangasiwa sa kanila. Yan po ang damdamin ng pastor. Kaya nga pagtitingnan natin kung meron mang gagayahin, ang apostol. Dahil ang apostol, si Kristo ang tinularan. Kaya kaming mga pastor, ito ang dapat na maging damdamin namin. Mahirap kasing pwedeng itanong, ay, magaling yan mag-convert? Ilan ba ang convert niyan? 20. Magaling yon, di ba? Ilan ang natisod? 30. Mas madami yung natisod kaysa na-convert eh. Ay, magaling yung mag-convert kasi mamaya siya na din ang nagiging dahilan kaya nawawala. Ay, alam niyo mga minamahal, nakakalungkot ang ganon. Mas maganda sa bawat pinangangasiwa ang tupa, sa halip na mawala, dumadami pa sila. Bakit?